kababayan, punta naman tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, di ba ipinakalat nga ng mga DDSet na eto daw pong si former VP Lenny, yung atat na atat, mga kababayan, na makipagsanib puwersa dito daw po kay Sara Duterte. So ngayon, kung makikita ninyo, sinasabi pa nga ng mga DDSet, wag daw pakampante wag daw easy-easy. Mga kababayan, sa madalit salita, etong kampo nitong si former VP Lenny. Kasi nga naman mga kababayan, hindi pa naman daw yan official. Yan yung ipinagkakalat ng mga kampo or mga taga-suporta nitong si Sara Duterte. So ngayon, ang tanong natin dyan, okay ba sa mga taga-suporta ni VP Lenny na nakakasama at nagkikita itong si VP Lenny at saka itong si Sara Duterte? Ayos lang ba sa mga kakamping, mga kababayan? So ngayon, pakinggan natin yung isa sa mga vlogger, mga kababayan, nitong si former VP Lenny about dun sa pagbisita ni Sara Duterte dyan po sa Bicol at about dun sa naging meeting ni Sara Duterte at saka ni former VP Lenny, mga kababayan. Ano po, eto, pakinggan natin kung sang-ayon ba ang mga kakamping na suportahan etong si Sara Duterte kung sakasakali, mga kababayan. Ano po, so eto, i-play po natin. Ikini-credit natin to, mga kababayan, kay Kakamping ha. Yan yung pangalan ng kanyang YouTube channel. Gagawan lamang po natin ng reaction video po to. Ano po, i-play na po natin. So mga kababayan, kahapon po pumutok po yung balita na pumunta po si VP Sara sa bahay ni Attorney Leni Robredo. Bumisita daw. Ayon po sa balita, yung mga naging pahayag ni Attorney Barry Gutierrez na dating tagapagsalita ni Attorney Leni, on the way na si VP Sara nung nagsabi kay Attorney Leni Robredo. So, ang pagkakaintindi ko po, caught off guard si Attorney Leni at talaga pong hindi na niya matatanggihan. Pero pag-usapan po... At saka hindi bastos. Hindi bastos, mga kababayan, si Leni Robredo na katulad nitong si Sara Duterte. Napakalaki po ng pagkakaiba nila. Si former VP Lenny, mga kababayan, kahit ginigipit ng panahon ni Digong, hindi nyo makikitang nag-aastang reyna, mga kababayan, tuwing ipapatawag sa kamera. Si Sara Duterte, mga kababayan, bukod sa ayaw sumagot, talagang nagpipiling reyna kada ipapatawag siya sa kamera. At makikita nyo naman publicly yung pagiging bastos, mga kababayan, di umano, nitong si Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan natin, siguro, nagkahiyaan na, mga kababayan, on the way na si Sara Duterte, kaysa nga naman pabalikin ni former VP Lenny at hindi harapin, haharapin na lang. Ano po, na kung saan, kung titingnan naman natin, professional nga, etong si former VP Lenny, hindi katulad ni Sara Duterte. Ano po, ngayon, kung titingnan natin, siguro, since nagkahiyaan na nga, tinanggap na lang, mga kababayan, ano po, at nakipagkita na lang, etong si former VP Lenny. So ngayon, pagpatuloy pa natin. Po natin yan, kasi iniyayabang po ng mga DDS na kami daw pong mga kakamping ay wag daw po munang matuwa na tila ba pinapalabas nila na si VP Lenny daw po ay humahanap ng kampe kay VP Sara. Ano ko po, mga kababayan, talaga naman binabaliktad na naman po nila, kabaliktaran po ang pinapalabas nila ngayon. Liliwanagin ko po sa inyo, bilang ako po ay supporter ni Attorney Lenny, yung totoong nangyari. Talaga naman po itong balitang ito sobrang trending. At talagang kaming mga kakamping, nagulat lahat. Talagang sabi ko, pambihira. Parang hindi naman, parang walang delikadesa. Dahil after mong sabihan na hindi ka na kaibigan or hindi na kayo magkaibigan ni PBBM, pupunta ka sa naging rival ni PBBM na parang, alam niyo yun, mga kababayan. Kaya nga, mga kababayan, doon sa mga kakamping natin dyan, doon sa mga kababayan natin na sumusuporta, kaya former VP Lenny, huwag niyong tatanggapin niyang si Sara Duterte. Kasi kita niyo, tinawag na fake VP yung inyong vice presidente. Tapos ngayon, pupunta dito kay Leni Robredo, makikipag ng meeting, mga kababayan. At siguro yung pinag-uusapan doon about politics kahit itinatanggi nila. So ngayon, kung titingnan natin, parang ang dating kasi dito, etong si Sara Duterte, yung galawan niya, mga kababayan, galawang desperado na. Naghahanap ng kakampi kasi nga hindi nakasundo, mga kababayan, ni PBBM at natural na sa dami ng sinabi niya kay PBBM, sinabihan niya na hindi niya nakaibigan, mga kababayan, natural do sa pagkakabitaw ng salitang yon, nawala na ang suporta kay Sara Duterte ng mga Marcos loyalist. Dahil nga, mga kababayan, parang ang dating, ginamit lang ni Sara etong si PBBM, and after nanalo, mga kababayan, wala na yung pagiging magkaibigan. Ano po, so ngayon, malaki din ang tsansa
na kung sakasakali na magtandem itong si Sara at saka itong si former VP Lenny, ganyan na ganyan din ang gagawin kay former VP Lenny. Kaya doon sa mga kakampeng, huwag niyong suportahan niya si Sara. Kung maaari, huwag niyong tangkilikin yan. Gagamitin lang niyan, di umano, etong si former VP Lenny. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan. Parang bata na parang, oh, hindi na tayo bate, hindi na kita bate. Yun ang kabati ko, yung kaaway mo dati. No? Parang, hindi ko alam kung paano ko i-express, pero mga kababayan, mamaya pag-usapan natin yung intensyon, no? Nasa tingin ko, intensyon niya kung bakit siya pumunta doon. Uulitin ko mga DDS. Nipisan niyo naman yung kapal ng pes nyo, no? Hindi, kasi ito talaga yung pinapalabas nila sa mga live nila na masaya kami. Huwag daw kami basta-basta magdiwang or maging masaya, no? Yan talaga yung pinapalabas nila. Lilinawin ko ngayon pa lang, hindi kami masaya at hindi kami natuwa na bumisita doon si VP Sara kay Atty. Lenny Robredo. Pambihira naman sa Atty. Lenny, civilian. She's minding her own business. Pakinig nyo yan mga DD-shit. Pakinig mo yun. Sara Duterte, hindi masaya yung mga kakamping na bumisita ka kay former VP Lenny. Pagpatuloy pa natin. Umalis sa limelight, umalis sa ingay at gulo ng politika. Tapos ngayon, kayong mga DDS, ginagawa niyo na naman ng intriga. Ayan ang isa sa reasons kung bakit hindi kami masaya na pumunta si VP Sara doon. And lilinawin ko, wala pong courtesy sa pagkakaalam namin. Hindi po alam ni Atty. Lenny at nagulat siya, no? Pero bago ko sabihin sa inyo yung talagang pinaka-reaction ko patungkol dyan, dahil hanggang ngayon po hindi ako makapaniwala, kinikilabutan ako bakit niya ginawa yon. Pagkatapos ng lahat ng pambabastos, pambabalahura na ginawa ng mga supporters ng mga DDS, ng mga supporters ng mga Duterte kay Atty. Lenny Robredo, pupunta siya doon na evident naman dahil Ayan, sabi nga ni Ma'am of Juara, sabi niya dito, against kami sa pagbisita ni Sara kay former VP Lenny. Ito, kakamping to mga kababayan. At ito, sinasabi naman lantaran na hindi talaga sila sang-ayon dun sa naging pagbisita ni Sara Duterte kay former VP Lenny. Kasi nga mga kababayan, parang ang bata yung yung ginagawa nitong si Sara, parang batang hakbang. Mga kababayan, parang may pagkaisip bata na pag hindi niya nakabati yung isa, doon naman siya makikipagbati sa isa. Mga kababayan, so by the way, pagpatuloy pa natin. dahil sa nakikita namin dahil hindi sila magkasundo ni PBBM. Pagkatapos niyang sabihan na hindi sila magkaibigan ng Pangulo, pupunta siya sa nakatunggali ng Pangulo. Anong mensaheng pinapakita nito? Ewan, mga kababayan. Pero bago ko po sabihin, lahat ang gusto kong sabihin, pakinggan po natin si Sir Macoy Guzman, isang legit na PBBM supporter, at pakinggan natin yung reaction niya patungkol po sa pangyayaring niya na pagpunta ni VP Sara kay Atty. Lenny Sanaga. Ito na po. Hello guys, good morning dito, good evening dyan. Ito, sagutin lang natin itong isang nag-comment. Boss, ano masasabi sa pagpunta ni VP Sara kay Lenny Sanaga? Simple lang. Itong sobrang sobrang frustrated na and depressed na to si Kapitana. Na namamalimos na ito namamalimos na ng tulong sa ibang mga politiko, namamalimos ng tulong para sa magiging kandidato niya sa darating na May 2025, and most probably Siguro mga kababayan, yung isa sa pinag-usapan nila, kasi itinatanggi nila yan, wala naman daw na pag-usapan about politics, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, kung lalaliman nyo ang pangunawa ninyo sa mga isyong lumalabas, magpapaset ba agad-agad ng meeting etong si Sara kay former VP Lenny kung walang agenda? So ngayon, ano yung agenda mga kababayan? Baka ang nangyayari dito, inilalakad ni Sara Duterte yung mga pambato niya para sa 2025 midterm election, katulad niyang sina Bato, sina Bongo, mga kababayan, sina Philip Salvador, na sana suportahan dyan sa may Bicol. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, tingin ko dyan, hinarap lang ni former VP Lenny yang si Sara, pero hindi niya susuportahan yung ipinalalakad ni Sara kung sakasakali na ganun nga yung napag-usapan. Mga kababayan, anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi sina Bato, malabong manalo yan. Sa totoo lang mga kababayan, sina Bongo, malabong manalo yan mga kababayan. Si Philip Salvador, lalo na si Philip Salvador, napakalabong makalusot niyan. Kaya nga sinasabi ni Bato de la Rosa, talagang kung sakasakali lang napapala rin sila na makasurvive
sa 2025 midterm election, bilog ang mundo. Mga kababayan, ano po, so ngayon, kung titingnan natin, alam ni Bato de la Rosa, ni na Bongo, ni na Philip Salvador na mahihirapan sila sa darating na 2025 midterm election. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto mo alliance, no? Namamalimos ng tulong kay Leni Robredo para sa mga kakamping. Pero, syempre, as a professional person naman, no? Syempre, tatanggapin naman yan ni Leni. I mean, hindi ako naniniwala tatanggapin ni Leni na makipag-alyansa dyan, malabo yun. For sure, hindi nakakalimutan ni former Vice President yung mga ginawa sa kanyang kabastusan ng ama nito. At mismong yung mga salita ni Sara against sa kanya. Tama! At ang ginawa ng mga Duterte sa LP, like Laila de Lima, di ba? Grabe, so malabo mangyari yun. Kayo, mga kakamping, palagay ninyo? Aalyansa ba kayo kay VP Sara? Kay Inday Kapitana? So, at the same time, syempre, sabi ko kasi yung magiging professional si former Vice President Leni kasi ang layo naman ng ugali nila, napaka-professional naman ni Leni Robredo compare kay Inday Kapitana na ito. Si Kapitana, talagang wala to sa hulog, parang taong walang pinag-aralan, bastos. Bastos talaga, sinasabi ko, bastos talaga. Walang manners ang taong ito. Ito ang Vice President talaga na, ewan ko. So, namamalimos siya, ibig sabihin, kung malakas ka, bakit ka mamalimos ng boto or bakit ka mamalimos ng pag-alyansa? Pakinig nyo yan mga DD-shit. Sino ba yung nagsabi kanina sa atin? Di ba may live tayo kaninang una? Ano yung sabi? Malakas sa mga Duterte kaya inaaraw-araw nyo. Mga kababayan, eto nga yung tanong dyan. Kung malakas eto mga Duterte, kung alam naman ni Sara na malakas siya, bakit kailangan niya pang manlimos mga kababayan ng suporta sa ibang mga politiko or ibang mga dating politiko? Mga kababayan, kasi eto talaga, kung iisipin natin, hindi siya magpapa-arrange ng meeting agad-agad kung wala siyang agenda. Ano po ibig sabihin? Kaya agad-agad na nagpa-arrange ng meeting etong si Sara Duterte para makita si former VP Leni dahil meron siyang agenda dito kay former VP Leni. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At kinain mo ngayon yung mga sinabi mo, kinakain mo ngayon yung ang pride mo, kinakain mo ngayon at gusto mo lang pabagsakin ang si PBBM. Sa pakakala mo ba papayag si Leni Robredo? Pakala mo ba papayag ang ibang mga LP at ang mga kakampik? Gising na sila sa katotohanan. So yun ang masasabi ko. So namamalimos na ito dahil talagang ipit na siya. At ramdam niya na wala na yung lakas niya. Kasi kung malakas ka pa, for what? Kung malakas ka pa, bakit ka lalapit? At hindi cortical yun, ha? Alam mo bakit? Binigla niya, sinurprise niya. Kasi kung cortical yun, at kung yun ay advance, baka busy si Vice President Leni noon, former Vice President. Pero ang ginawa ni Sara, ilang minuto na lang na nandun na siya sa Naga, bigla siyang pumunta. Bigla siya nag-inform na pupunta siya. So, yun? Very random, kaya lang talagang, yun nga, yung attempt ni Sara, binigla niya talaga para hindi na makaalis si Vice President Leni. So, yun ang aking comment dito. So, maawa tayo. Mga didilis, kaawaan nyo na yung inyong supportan nyo. Anyway, ngayon, may rally na naman yung maisog, ha? September 22, abangan natin yan. Pag yan, wala naman punta, okray kayo sa akin, mamaya. Sige, bye, yun lang. Ayun mga kababayan, tama po lahat ng sinabi ni Sir Makoy. By the way, si Sir Makoy po yan. Pwede niyo po siyang i-follow sa TikTok niya at saka sa kanyang YT, no? So, salamat at meron pong PBBM supporter na talaga namang hindi po naniniwala or kumbaga hindi binibili yung ganung paandar po ni VP Sara, no? Kaming mga kakamping, talaga naman pong mixed emotion, nagulat, na napanganga kami, bakit mo ginawa ito? No, tama yung sinabi ni Sir Makoy. After all na ginawa ni dating Pangulong Duterte kay Atty. Leni Robredo, yung mga salitang binitawan na para sa akin ay pambabalahura, pupunta doon si VP Sara. And merong interview si VP Sara before na sinabi niya na fake VP sa Atty. Leni Robredo. Inisa-isa niya yung dahilan, sabi niya. Tapos ngayon pupunta siya doon. Bakit? Dahil hindi na sila magkasundo ni PBBM. Kasi ang tingin ko dito mga kababayan, ang isang tingin ko dito, gusto niyang inisin. Etong si PBBM na gusto niya ipamukha kay PBBM na hindi na kaibigan ni Sara Duterte mga kababayan, etong si PBBM at ang kaibigan ng bago ni Sara Duterte etong si former VP Leni na naging arrival ni PBBM sa usaping politika.
ano po nung 2022. So ngayon kung titingnan natin, kaso nga lang, hindi talaga umandar. Hindi kinagat ng mga tao, ng mga netizen yung paandar nitong si Sara Duterte at talagang lalo na ng mga kakamping dahil ayaw nga ng mga kakamping mga kababayan dito kay Sara Duterte dahil binalahura nga ni dating Pangulong Duterte etong si former VP Leni at tinawag na fake VP ni Sara Duterte etong si former VP Leni. Kaya kung ikaw ay taga-suporta ni Leni, natural masasaktan ka. Natural na maiinis ka dahil pumunta si Sara na nambalahura kay former VP Leni dito kay former VP Leni. Para ano, mga kababayan? Siguro para manlimos ng suporta. Mga kababayan, di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Anong klaseng character or attitude dito? According to Attorney Barry Gutierrez at tama yung sinasabi ni Sir Makoy, caught off guard po si BP Leni. No? Na on the way na si BP Sara nung in-inform si BP Leni. At least yan po yung pagkakaalam namin. On the way na si BP Sara nung sinabihan si BP Leni na parating. Siyempre, alangan namang maging bastos si BP Leni. Alangan namang maging bastos si Attorney Leni at ipagtabo yan. Diba? Hindi naman po ganun ang ugali ng Attorney Leni. Pero matalino rin po sa Attorney Leni at hindi po yan magpapagamit kay BP Sara, no? So, whatever the intention is, kung bakit siya pumunta doon, kung yun man ay legit na gusto lang magpakita dahil dating opisyal si BP Leni, hindi pa rin po magandang tignan, no? Kahit sabihin na piyesta, napadaan, personal yung pinag-usapan, hindi politika, hindi pa rin magandang tignan. At nakakaano lang talaga, nakakasama lang ng loob talaga na parang itong mga DDS na to, binabaliktad pa yung pangyayari na tila ba masaya pa si Attorney Leni. May narinig pa ako na sinasabi na si Attorney Leni yung nag-invite. Hindi po totoo yun. At saka mga kababayan, dapat kaysa magpakalat ng mga ganitong klaseng ka-fake newsan, itong mga DD-shit na ito, bakit hindi nyo ipakalat yung sinabi ni Digong na wala siyang problema sa pamumuno ni PBBM kasi wala siyang nakikitang pang-aabuso. Ipamukha nyo ng matindi dun sa mga taga-KOGC ng mga sinungaling. Hindi ko nilalahat. Mga kababayan, ano po, isampal nyo ng matindi kay Eric Celis at dito kay Lauren Badoy na nananawagan at sinasabi na mapang-abuso itong si PBBM at masyadong overkill yung mga ginagawang hakbang, mga kababayan, ng administrasyon ni PBBM. Dapat yan yung pinapakalat ninyo eh. Ipinakikita nyo sa mga taga-suporta ni Digong na mismong si Digong sinasabi na walang pang-aabuso sa pamumuno ni PBBM. Hindi yung mag-iimbento kayo ng mga ganitong klase ng kwento, babaligtarin nyo yung sitwasyon at papalabasin nyo na si Leni ang may kailangan dito kay Sara kaya nagkita sila. Eh maling-mali yan mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi totoo yun. Bigla pong pumunta si BP Sara doon. At ito po yung isa rin sa kinasasama ng loob namin. Nasa Attorney Leni ay dumistansya na inalis na niya yung sarili niya sa gulo ng politika ang Pangulong Marcos Jr. Ganon din, busy sa pagtatrabaho sa pamahagi ng lupa, no, diyan sa Palawan. In short, busy sa pagtatrabaho. Si Attorney Leni, busy sa piyesta, sa Naga, busy sa paglo-launch ng satellite office ng Angat Buhay, para mas epektibo at mabilis ang pagbibigay ng tulong. Sa madaling salita, itong dalawang taong ito na rival, na siguro pwede natin sabihin na wala pang closure, no? Yung nakaraan nila. Pero itong dalawang taong ito ay busy na sa pagtatrabaho. Tapos makikita natin or mababalitaan natin itong ginawa ni BP Sara na tila ba para po sa akin eh. Parang nagkikreate po ng drama or eksena na parang naman magkaroon po ng intriga. Tapos maglalagay siya magpapahayag sila ng statement. I believe hindi siya ang sumulat nito kasi yung gumagamit ng pronoun na she eh. No, so ibang taong sumulat niyan. Pero sabi, statement daw ng Vice President. Sinasabi niya sa huling linya na hindi siya desperate at hindi siya distressed. Pero ang nakikita nga po ng publiko ay tila desperado si BP Sara. Dahil nga po hindi maganda yung relasyon nila ng Pangulo. Tapos pupunta siya doon sa tao na naging rival ng Pangulo. Hindi po talaga yung bebenta sa aming mga kakamping and sana hindi rin bumenta yan sa inyong mga ka-BBM supporters, no? Mga DDS, magising kayo sa katotohanan, hindi mangyayari na aalyado si Attorney Leni ang mga kakamping sa mga Duterte. Hindi mangyayari na susuporta kami sa inyo. Yan. Kasi mga kababayan, ito once kasi na sumuporta itong si Leni Robredo kay Sara Duterte, mababawasan ng mga taga-suporta etong si Leni. Kasi mga kababayan, yung mga kakamping ayaw talaga niyan sa mga DD shit, mga kababayan. Etong mga kakamping ayaw ng mga yan
sa mga Duterte kasi ayaw nga nila ng balahura. Ano po, hindi ko naman sinasabing balahura etong mga Duterte pero ayaw lang ng mga kakamping ng mga balahura mga kababayan na kasama nitong si Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo hindi naman siya nagmumura. Si Digong nagmumura, si Sara mga kababayan, ikita nyo ba yung ginawa niya doon sa sheriff? So ngayon kung titingnan natin, ayaw ni Leni ng ganyan. Kaya nga kung makikita ninyo, ang ginagawa na lamang ni Leni, nagtatrabaho na lamang siya para tulungan yung mga kababayan niya dyan sa Naga, sa may Bicol. Ano po, habang si PBBM naman, nagtatrabaho din para ipagpatuloy yung pagtulong sa mga kababayan natin Pilipino, especially sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. At tama yung sinasabi ni Sir Makoy Guzman na kung malakas, 32 million eh. Diba? Yan ang niyayabang ng mga DDS, 32 million daw sila, malakas. Bakit pumunta? 32 minions, hindi milyon. Kaya lang naman lumobo ng ganung kalaki ang bilang ng boto nitong si Sara Duterte. Kung makikita niyo mga kababayan, di ba ipinagyayabang nila, mas malaki yung nakuhang boto ni Sara compare kay PBBM nung panahon ng eleksyon. Paano ba naman hindi lalaki ang boto ni Sara Duterte? Etong si Isko mga kababayan, ang ginagawa ng mga vlogger ni Isko, saglip na ang ikampanya si Doc Willie Ong, ang ikinakampanya si Sara Duterte. Tapos yung mga taga-suporta pa ni PBBM, sinuportahan din etong si Sara Duterte mga kababayan. Paano ba hindi lolobo at lalaki yung mga boto ng mga yan? At saka eto mga kababayan yung katotohanan dyan. Karamihan sa mga DD-shit hindi ibinoto si PBBM. Pero sa karamihan sa mga Marcos loyalists sinuportahan si Sara Duterte. Tandaan nyo yan mga DD-shit. Kaya wag ninyong sasabihin sa amin na kung hindi dahil kay Sara Duterte hindi mananalong presidente etong si PBBM. Mali kayo dyan. Kasi unang-una kami yung mga vlogger ng mga panahon na yon, nung 2022 presidential election, at napakarami sa mga sumuporta kay PBBM, mga Marcos loyalist lang talaga. At yung ibang mga DD-shit, hindi si PBBM yung sinuportahan, kung hindi si Isko. Kasi nga, yung iba dala ng mga vlogger nitong si Digong na sumusuporta dito kay Isko. Mga kababayan, ano po? So ngayon, kaya lumobo ng ganong kalaki ang bilang ng boto ni Sara. Saglip na yung ikampanya nitong sinabanat ba si Doc Willie Ong, si Sara Duterte ang dinadala. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Doon sa tao, no? Anong pinapahiwatig? Humihingi ng tulong? No? Humahanap ng suporta or ng kampe? Ang pangit pong tignan mga kababayan. Tandaan nyo yan mga kababayan yung sinabi natin. Kaya lumaki ang boto niyan ay dahil hindi si Doc Willie Ong ang sinuportahan ng ibang mga vlogger nitong si Isko. Mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo, magsasalita ba si Doc Willie Ong, sasabihin niya ba na masama yung loob niya mga kababayan? Di ba kung matatandaan nyo dati, 2022, way back 2022 mga kababayan, nung nagpunta etong si Isko, dun po sa Mindanao ata yun mga kababayan, hindi kasama etong si Doc Willie Ong. At ang nakalagay doon sa mga sasakyan nila, mga poster, mga kababayan, mga litrato nitong si Sara at saka nitong si Isko. So ngayon kung titingnan ninyo, saglip na si Doc Willie Ong, yung nakalagay doon sa poster, si Sara yung inilagay ng mga taga-suporta nitong si Yorme, nitong si Isko. So kaya lumobo ng ganung kalaki yung boto nitong si Sara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Very wrong. At sana hindi ito po yung isa sa worry ko, hindi ito yung maging reason na naman na magkaroon na naman po ng pag-usbong ng, alam mo yun, banggaan na naman po ng Attorney Leni at ng Pangulo. No, ayokong dumating sa point na yung Pangulo natin ngayon at sa Attorney Leni ay magkaroon na naman po ng negative intriga. No, dahil diyan sa pangyayaring yan. Kasi talagang hindi po ito gusto ng Attorney Leni Robredo. Base sa mga nabasa ko at pahayag ng kanyang spokesperson dati. Ayaw na po namin ng gulo na may kinalaman sa politika. Kaya nga po, dumistansya si Attorney Leni. Kaya nga po sumusuporta kami sa gobyerno sa Pangulo. Kaya nga po nagtatag ng NGO sa Attorney Leni at ang kanyang mga volunteers kami para makatulong kami sa gobyerno at sa mga Pilipino para makapagpatuloy. Tapos ganito, no? Akala nyo simpleng pagbisita lamang yan ng Vice President. Hindi. Ang dami na pong intrigang umusbong at ang dami ng fake news at pambabaliktad ang nangyari. Diba? Hindi namin gusto ang pagbisita ni VP Sara kay Atty. Leni. Hindi kami natutuwa.
At saka mga kababayan, mas piniling paingayin. Eto, pansinin nyo ha, mas piniling paingayin ng mga DD shit, mga kababayan. Tandaan nyo to ha, mas pinili po nilang paingayin etong isyong ito. Etong pagbisita ni Sara Duterte, dyan kay former VP Lenny, dahil pinalalabas nila ang may kailangan si former VP Lenny, hindi si Sara Duterte. Mga kababayan, kesa doon sa pagbibitaw ng KOGC ng suporta sa mga maisog rally ng mga Duterte at ng mga taga-suporta ni Digong. Ano po, pansinin nyo, may mga DD shit vlogger ba ang pinainit at pinag-usapan yung binitawang salita ng KOGC, yung statement ng KOGC na tinatanggalan na nila ng suporta or hindi na sila sumasama dun sa mga maisog rally na isinasagawa ng mga kapartido nitong si Digong. Hindi. Kasi nga mga kababayan, kahihiyan po sa kanila yon na mismong yung KOGC na sinuportahan nila, ipinagrally pa nila si Kibuloy, mga kababayan, pinaglaban nila, binitawan sila sa huli. Mas pinili nilang pag-usapan to kaysa pag-usapan yung inilabas ng KOGC. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. At ito lang yung sasabihin ko sa mga DDS na medyo hindi manipes, no? Ang pagmumuka, yung medyo makakapal na talaga ang pes. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Manalo man kami or matalo or kahit ilang beses kaming matalong mga kakamping, kahit palagi kaming talo, hindi kami kakampi or susuporta sa inyo dahil ang pinaglalaban nyo ay basurang paninindigan. Hindi para sa bansa, kundi para lamang sa mga politiko nyo. No? Hindi namin makakalimutan ang mga fake news, pang-iinsulto, pambabalahura nyo kay Atty. Leni Robredo at kay Pinoy sa mga sinuportahan namin. Na hindi nyo naman nabigyan ng conviction. Na yung mga kasinungalingan nyo, wala naman kayo napatunayan sa korte. Kahit kay Senator De Lima, no? Kay Senator Trillanes, ayan sila, malalaya. Saka di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo nung pinagmumura nitong si Mocha Uson, bataan ni Duterte, itong si former VP Lenny, tindi nun. Mga kababayan, tinawag niyang bobo, di ba? Tinawag niyang bobo, tapos tinawag niya pang bobo of the office of the Vice President, mga kababayan. Nitong si Mocha Uson, ganun katindi yung ginawa nilang pagyurak, paglalapastangan, mga kababayan, laban dito kay former VP Lenny. Kaya kung titingnan natin, talagang walang kakamping ang susuporta talaga dyan dahil nananariwa pa sa kanila yung ginawa ng mag-amang Duterte. Malaya sila, may freedom Dito kay former VP Lenny. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero yung mga sinusuportahan nyo, inuusig, hinahanap ng batas at ng mga otoridad. Kaya itanim nyo sa kokote nyo, hindi kami kakampi sa inyo in your dreams, no? Uulitin ko, kahit matalo kami palagi, ang mahalaga sa amin yung pinaglalaban namin, yung paninindigan namin na para sa amin ay matino at maayos na gobyerno, para sa bansa, para sa bayan, hindi para lamang sa politiko. Tama! Kaya sana naman, parang awa nyo na, huwag nyo nang idamay sa Atty. Leni Robredo. Hindi naman siya tatakbo sa national. At huwag nyo naman sana siyang gamitin para sa mga political interest nyo. Porket mag-e-election ngayon 2025, lalapitan nyo pagkatapos ng mga masasakit na salita na binitawan nyo sa kanya. Tama! Nasaan ang delikadesa? Nasaan ang kahihiyan? Wala, mga kababayan. Ayoko na pong bumalik yung rivalry ni Atty. Leni Robredo at ni PBBM. Gusto ko po sanang i-focus ngayon is silang dalawa nagtatrabaho at parehong may ginagawa para sa bansa natin. Meron pa pong ilang taon ng Pangulo. Sana naman tantanan na muna yung pamumulitika at yung mga drama at yung mga ganyang eksena. Unahin muna ang Pilipinas, no? Huwag niyo sabihin na simpleng pagbisita lamang yan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Matatalino po ang mga Pilipino. Yan po ay mga paandar nyo at ginagawa nyo. No? Pero at the end of the day, mga kababayan, sana magising na tayo pare-pareho. Nakita natin na ang problema ng bansa natin ay yung mga politikong may mga pansariling interes at hindi talaga kayang ipaglaban ng bansa natin. Yung mga politiko na nakikita natin ng mga pangalan na sasangkot sa sindikato, at sa kung ano-anong illegal at mga maling gawain sa gobyerno. Mga kababayan, magising na po tayo. Maraming pong salamat sa panonood. Gusto ko lamang pong iwanan sa inyo ito bago ko tapusin ang video. Kahit kailan hindi mangyayari, nakakampi ang mga kakamping sa Atty. Leni at ang mga kaalyado niya sa mga Duterte or sa mga DDS. No? Sana matapos na ito
at nang tayo po'y pare-pareho ay umusad, tapusin na po muna natin, i-post po muna natin yung pamumulitika. Tumuon po muna tayo or i-focus po muna natin ang ating mga sarili sa ating bansa, no? At suportahan natin yung mga leader at mga pinuno na talagang nagtatrabaho at mahal po talaga, mahal na mahal ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po ma-like yung video natin at makapag-komento kayo. Gusto ko po sanang marinig yung ating mga kakamping, especially ang ating mga ka-PBBM supporters dyan, mga loyalists. Ano pong masasabi nyo? Ano pong opinion nyo sa pangyayaring yon na pumunta po ng biglaan na on the way na nagsabi si BP Sara na dadating siya sa bahay ni Atty. Lenny? Ano pong masasabi nyo doon sa kaganapang iyon? Ilagay nyo sa comment section below. Interesado po akong mabasa yan. At maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po. Kita nyo mga kababayan tingnan nyo hanggang sa huli ng videong to pinagdiinan na hindi susuporta ang mga kakamping dito kay Sara Duterte. So ngayon yung ipinapakalat na mga kagaguhan, mga kababayan, or mga kabulastugan itong kampo nitong si Sara Duterte, abay magising na kayo sa katotohanan na wala kayong makukuhang suporta dito kay former VP Lenny kasi pagkatapos yung balahurain, hihingi kayo bigla ng suporta. Kita niyo mga kababayan mismong mga kakamping na yung nagsasabi na hindi sila naniniwalang nagkwentuhan lang. Ano po mismong yung mga kakamping na nagsasabi na matatalino na ang taong bayan ngayon at hindi paniniwalaan yan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, malaki ang chance talaga dyan, kaya bigla-biglaan na lamang mga kababayan, etong si Sara Duterte na nakipag-meeting dito kay former VP Lenny, humihingi ng suporta yan para kinabato, para do sa kanilang mga ilalaban sa 2025 midterm election. Alam nyo ba yung matindi dito mga kababayan? Diba pagkatapos ikwento ni Sara Duterte na humihingi daw sa kanya ng suporta, etong si Senator Risa Hontiveros, diba ikinuwento ni Sara yan nung pinag-uusapan yung patungkol sa libro. Ngayon mga kababayan, siya naman yung pumunta sa kasamahan ni Senator Risa Hontiveros para humingi naman ng suporta, di umano. Mga kababayan, ano po? Anyway,